Noong 2025, hindi ito ang taon ng iilang matatalinong bata, kundi ang taon kung saan sinimulang tingnan muli ng mundo ang Pilipinas. May ilang taon na lumipas ng tahimik at halos walang bakas na naiwan sa alaala, ngunit mayroon ding mga taon na, kapag nilingon, napagtanto ng mga tao na hindi lamang ito isang yugto ng panahon, kundi isang hangganan sa pagitan ng nakasanayang nakaraan at ng isang dakilang hinaharap na unti-unting nabubuo. At para sa kabataang Pilipino, ang taong iyon ay ganito mismo. Dahil ang nangyari ay hindi tagumpay ng iilang henyo, hindi ito isang nagkataong tagumpay, kundi ang sabay-sabay na pagbangon ng isang buong henerasyon ng mga kabataan na hindi lamang naghahangad na patunayan ang kanilang kakayahan, kundi nagpapatunay na ang Pilipinas ay may sapat na kapangyarihang intelektual upang tumayo ng marangal sa entablado ng mundo. Kaya, ang kwentong ito ay hindi lamang tungkol sa mga medalya. Ito ay tungkol sa dignidad, pag-asa, at simula ng isang bagong panahon na tunay na hinahango ng katalinuhan. At nang unti-unting lumaganap sa puso ang pagkamangha mula sa unang pangungusap, ang sumunod ay hindi lamang damdamin ng pagmamalaki, kundi isang matibay na katotohanan na mahirap tanggihan. Ang 2025 ay naging isang tunay na espesyal na taon para sa kabataang Pilipino, sapagkat hindi ito ang taon kung saan iisa o dalawang matatalinong bata lamang ang bumangon upang magbigay karangalan sa bansa. Hindi ito ang taon kung saan ang mga tagumpay ay kalat-kalat, kaya walang sinuman ang nakakasigurado na ito ay isang bagong trend. Sa halip, ito ang taon kung saan ang kapangyarihang intelektual ng bagong henerasyon ay sabay-sabay na lumitaw, na parang isang malaking alon na matagal ng tahimik na nabubuo bago biglang humampas sa mata ng mundo. Ang tunay na kahulugan ng taong iyon ay hindi nakasalalay lamang sa mga larawan ng seremonya ng paggagawad, hindi sa palakpakan sa mga conference hall o sa mga larawan ng pambansang watawat sa pandaigdigang entablado. Sa halip, ito ay nasa isang katotohanang mas makapangyarihan. Ang Pilipinas ay hindi lamang nagpadala ng mga estudyante upang makipagkumpetensya, kundi nagpapadala ng senyales sa mundo na mayroon tayong bagong henerasyon na handang tumayo sa pag-uusap ng sangkatauhan gamit ang wika ng katuwiran, agham, teknolohiya at pagkamalikhain. At kapag mas malalim na tingnan, ang mga numero na lumabas sa taong iyon ay mas nagbigay bigat sa buong kwento na halos maging isang makasaysayang pagbabago sa loob lamang ng isang taon. Ang mga pangkat ng kabataang Pilipino na lumahok sa mga panrehiyong at pandaigdigang akademikong paligsahan sa maraming larangan ay nakagawa ng tuloy-tuloy at kamangha-manghang komprehensibong mga resulta. Ang nagpabalik-tanaw sa mga tao na may bagong damdamin ay hindi lamang ang dumaraming bilang ng mga medalya, kundi ang pagiging kumpleto ng pangkalahatang larawan. Dahil halos lahat ng koponan na lumahok ay may dalang tagumpay at bawat larangan ay nagpakita ng parehong bagay, na ang mga batang Pilipino ay hindi na lamang nakatayo doon upang makilahok, kundi nakatayo doon upang makipagkumpetensya ng marangal at sa maraming kaso, nakikipagkumpetensya bilang isa sa pinakamalakas na manlalaro sa larangan. Napakahalaga nito dahil sa nakaraan, kapag pinag-uusapan ang pandaigdigang akademikong tagumpay, madalas nating naiisip ang mga kwento ng iilang henyo, iilang batang mas matalino kaysa sa kanilang edad, mga natatanging bata na sumisikat mula sa malawak na sistema ng edukasyon. Ngunit binago ng 2025 ang pananaw na iyon ng malinaw. Ang tagumpay ay hindi na nakakonsentra sa iisang individual, kundi kumalat sa maraming larangan, maraming lugar, maraming paaralan at maraming pangkat ng edad. Tila sinasabi sa atin na ang Pilipinas ay hindi lamang may iilang bituin, kundi nagkakaroon ng bagong kalangitan na unti-unting napupuno ng sapat na ilaw upang lumikha ng sarili nitong abot-tanaw. At kapag ang tagumpay ay hindi lamang nangyari sa mga pamilyar na larangan, kung saan alam nating mahusay ang mga Pilipino, kundi lumaganap din sa mga larangan na nagpapakita ng hinaharap ng mundo, mas lumalalim ang kahulugan nito. Dahil ibig sabihin, hindi lamang napanatili ng kabataang Pilipino ang kanilang dating lakas, kundi umangkop din sila at nakasabay sa mabilis na pagbabago ng modernong panahon. Hindi sila mahusay lamang sa mga problema na may malinaw na sagot sa papel, kundi natututo silang harapin ang mas komplikado, mas mabilis, at mas malapit sa totoong mundo na mga problema. Ito ay isang napakagandang senyales para sa isang bansa, sapagkat walang makapagsasabi sa hinaharap ng mas malinaw kaysa sa kalidad ng bagong henerasyon
na lumalaki kasama ang mundo. Siyempre, mahalaga pa rin ang mga medalya dahil ito ang resulta ng matagal na pagsasanay, isang nasasalat na patunay ng kakayahan at determinasyon. Ngunit kung mas malalim na tingnan, ang bawat medalya ay parang piraso ng isang malaking larawan na tahimik na pinagsasama-sama. Ang larawan ng isang bansa na maaaring hindi pinakamalaki, hindi pinakamayaman, at hindi tradisyonal na itinuturing na sentro ng agham sa mundo, ngunit nagpapatunay sa pamamagot ng tunay na gawa na mayroon din tayong matatag na kapital ng kaalaman, kabataang matiyaga sa matinding pagsasanay, at sapat na potensyal upang tumayo kasama ng mga maunlad na bansa sa larangan na puro talino lamang ang sukatan. Sa lipunang Pilipino, madalas tayong lumaki na may kagandahang asal, pagpapakumbaba, at hindi pagpapakita ng sarili ng higit sa kinakailangan. Ito ang dahilan kung bakit, sa maraming pagkakataon, ang ating mga tagumpay ay ikinukuwento ng mas mahinahon kaysa sa laki nito. Ngunit para sa 2025, ang katahimikan na iyon ay lalo lamang nagbigay dignidad sa mga tagumpay. Dahil hindi isinigaw ng Pilipinas sa mundo na tayo ay dakila, pinadala lamang natin ang isang grupo ng mga bata upang gawin ang kanilang tungkulin ng may disiplina, pagsisikap, at matibay na puso. At ang kanilang mga gawa ang nagsalita para sa lahat. Ang mga gawaing iyon ang nagpakita na ang salitang potensyal ay hindi na lamang isang magandang salita, kundi naging isang nakikitang katotohanan. At nang makita ng mga tao ang parehong larawan, lumipat ang kahulugan ng kwento mula sa pagdiriwang tungo sa pagkilala. Nagsimula tayong maunawaan na sa likod ng ngiti ng mga bata sa entablado ay may matagal na oras ng pagbabasa, may mga gabing puno ng pagod, may mga pagsubok at pagkakamali, may mga panggigipit na walang sinuman ang nakakakita, at may disiplina na hindi kailanman mararamdaman ng maraming tao sa simpleng pagtingin. Kaya ang 2025 ay hindi lamang isang taon ng mga resulta, kundi isang taon na nagpabalik tanaw sa buong lipunan sa halaga ng seryosong pagsisikap. Ito ay nagpapaalala sa atin na ang kahusayan ay hindi kailanman nagmumula sa talento lamang, at ang hinaharap ay hindi kailanman nabubuo mula sa walang hangin na pag-asa, kundi mula sa mga tunay na tao, tunay na sistema, at tunay na paggawa. Dito, ang kwento ay nagsimulang lumalim ng higit pa sa salitang kahanga-hanga, dahil ang nangyari ay hindi lamang nagbigay ng kaligayahan sa mga Pilipino sa loob ng isang panahon, kundi lumilikha ng bagong paniniwala sa lipunan na ang mga batang Pilipino ay kayang lumayo ng higit pa sa inaakala natin, na ang mga paaralan sa bansa ay tunay na maaaring maging sentro ng paglinang ng mga taong makikipagkompetensya sa pandaigdigang antas, at ang pinakamahalaga na ang ating bansa ay mayroong mas maraming tahimik na kapangyarihan na nakatago kaysa sa inakala ng marami. Ang tagumpay sa taong iyon ay hindi lamang isang magandang kislap sa kalangitan, kundi parang pagkatapos ng bawat ilawan hanggang sa huli, ang buong kalangitan ay hindi na kasing dilim ng dati. Kung titingnan sa ganitong paraan, ang 2025 ay hindi dapat tandaan lamang bilang isang taon ng mga estatistika o isang taon ng mga medalya. Sa halip, dapat itong tandaan bilang ang taon kung saan sinimulang makita ng Pilipinas ang sarili nitong hinaharap ng mas malinaw sa pamamagitan ng mga mata ng mga kabataan na naglakas loob na mag-isip ng malalim, magsanay ng husto, at marangal na bitbitin ang pag-asa ng bansa sa kanilang mga balikat. Hindi lamang nila binigyan ng pangalan ang bansa sa scorecard, kundi binigyan din nila ng malinaw na hugis ang salitang hinaharap. Pinatunayan nila na kung alam ng lipunan kung paano hanapin at suportahan ng tama ang potensyal, ang maliliit na buto na mukhang tahimik sa silid-aralan ngayon ay maaaring lumaki upang maging isang puwersa na magpapabago sa posisyon ng buong bansa sa mapa ng kaalaman ng mundo. At kapag ang malaking larawan ay nagsimulang maging malinaw, ang mahalagang tanong ay hindi na kung gaano katalino ang mga batang Pilipino, kundi kung gaano kalayo nila tayo kayang dalhin. Dahil pagkatapos nito, hindi natitigil ang kwento sa pangkalahatang numero. Makikita natin kung paano, sa ilalim ng kadakilaan ng parehong taon, ang bawat larangan, bawat asignatura, at bawat tagumpay ay may sarili nitong bigat, at bakit ang ilang mga sandali sa 2025 ay karapat-dapat na tawaging mga sandali na nagpataas ng ulo ng buong bansa ng may tunay na pagmamalaki. At kapag unti-unting lumabas ang malaking larawan ng 2025,
Ang nagpapalakas pa sa kwentong ito ay ang mga tagumpay na iyon ay hindi lumulutang sa pangkalahatang larawan ng malabo, kundi may mga ugat, may bigat, at may sariling mga kwento sa bawat larangan ng kompetisyon. Sa bawat asignatura, ito ay parang iba't ibang uri ng patunay. Ang ilang mga asignatura ay nagpahanga sa mga tao, ang iba ay unti-unting nagpainit sa puso ng buong bansa sa pamamagitan ng muling pagbabalik ng kumpiyansa. At ang ilan naman ay tahimik na nagpatunay na ang kapangyarihan ng kabataang Pilipino ay hindi nagmula sa swerte, kundi sa matagal na pinagsamang pundasyon. Kung mayroong isang punto na maaaring tawaging unang panginginig ng taong iyon, hindi iyon maiiwasan sa larangan ng chemistry. Sapagkat hindi lamang ito isang kompetisyon ng mga bata na mabilis na nakakaalala ng formula o nakakapag-solve ng problema, kundi isang espasyo kung saan ang sukatan ay ang katumpakan, kalmado, malalim na pag-unawa at kakayahang gumana sa gitna ng panggigipit na kahit maraming matatanda ay nahihirapang harapin. Sa nakaraan, marami ang naniniwala na ang mga bansa sa ating rehiyon ay maaaring may matatalinong bata sa teorya. Ngunit kapag nahaharap sa tunay na eksperimento, tunay na kagamitan, at mga pagkakamaling maaaring mangyari sa isang iglap, maaaring lumitaw ang ilang hindi maiiwasang puwang. Ngunit binago ng 2025 ang paniniwala na iyon ng maganda. Ang mga batang Pilipino sa larangan ng chemistry sa taong iyon ay hindi lamang pumasa sa pagsusulit o nakakuha ng kasiyasiyang marka. Sa halip, ipinakita nila ang pagiging handa ng isang bagong henerasyon na nauunawaan ang puso ng agham at ang disiplina ng tunay na paggawa sa laboratorio kung saan bawat segundo ay mahalaga. Sa ilalim ng nagbabantang tingin, sa ilalim ng mga kagamitan na hindi pamilyar, at sa ilalim ng panggigipit ng pagiging kinatawan ng bansa, hindi sila nanginig gaya ng inaakala ng ilan. Sa kabaligtaran, ipinakita nila ang isang kamangha-manghang katahimikan, isang katahimikan na hindi nagmula sa kawalan ng takot, kundi sa malalim na paghahanda, kaya hindi na kayang kontrolin ng takot ang kanilang mga kamay o isip. Ang kadakilaan ng tagumpay sa chemistry ay hindi lamang nakasalalay sa posisyon o mga medalya, kundi sa pagpapakita sa buong lipunan na ang kabataang Pilipino ay tunay na kayang lampasan ang mga dating limitasyon na itinakda sa kanila. Hindi lang sila mga estudyanteng matatalino, kundi isang bagong henerasyon na kayang mag-isip bilang mga siyentipiko, kumilos bilang mga mananaliksik, at maging responsable sa pinakamaliit na detalye ng kapuri-puri. Ang larawan ng tagumpay sa chemistry ay parang isang tahimik na anunsyo na umalingaw-ngaw sa buong taon, na ang Pilipinas ay hindi lamang may mga batang mahusay sa pagsusulit, kundi nagkakaroon ng isang bagong henerasyon na handang umunawa sa mundo sa isang mas malalim na antas at handang gumawa sa katotohanan, hindi lamang sa mga salita sa pahina. Ngunit kung ang chemistry ay ang pagkamangha na nagpabalik-tanaw sa mga tao, ang matematika naman ay ang tagumpay na malalim na umabot sa dignidad ng buong sistema. Sapagkat para sa maraming tao, ang matematika ay hindi lamang isa pang asignatura, kundi ang ugat ng pag-iisip, parang isang wika na ginagamit upang sukatin ang talas, pagtitiis, at kagandahan ng lohika sa loob ng mahabang panahon. Ang Pilipinas mismo ay dating iniuugnay ang pag-asa, pagmamalaki at maraming henerasyon ng alaala sa larangang ito. Kaya hindi nakakagulat na sa bawat paglabas ng resulta ng pandaigdigang kompetisyon sa matematika, hindi ito binabasa ng mga tao bilang isang simpleng resulta ng pagsusulit, kundi bilang isang sagot tungkol sa ating pagkakakilanlan sa pandaigdigang entablado. Lalo na dahil bago pa man, mayroong mga panahon na nagdulot ng pag-aalala sa marami, tahimik na nagtatanong kung humihina na ba ang ating dating lakas. Kaya ang tagumpay ng 2025 sa larangan ng matematika ay hindi lamang mahusay na pagganap kundi isang pagbawi ng kumpiyansa, isang matatag na pagbabalik sa isang espasyo kung saan kinatatakutan ng mga tao na unti-unti tayong aatras. Ang mga batang Pilipino sa larangang ito ay hindi lamang lumutas ng mahihirap na problema. Sinasagot nila ang tanong ng buong bansa, na ang ating pundasyon ng kaalaman ay naririto pa, hindi nawawala, at maaaring lumalakas pa sa isang mas tahimik na paraan. Ang nakakabilib sa tagumpay ng matematika sa taong iyon ay hindi lamang ang ranggo o ang bilang ng mga gantimpala, kundi ang emosyon ng pagbabalik. Hindi ito isang magarbo na pagbabalik. Hindi ito isang tagumpay na puno ng pagyayabang, kundi isang pagbabalik na may katahimikan, bigat at kapanahunan
na parang isang tao na hindi kailangang magpaliwanag ng marami dahil ang gawa sa harap niya ang nagsasalita para sa lahat. Sa gitna ng tahimik na pagmamay-ari na iyon, mayroong isang bagay na napakalalim. Ito ay nagparamdam sa mga tao na ang Pilipinas ay mayroon pa ring kabataan na handang ipagpatuloy ang lalim ng pag-iisip, handang pumasok sa pinakamahirap na bahagi ng problema at hindi susuko dahil lamang hindi agad lumitaw ang sagot. Mula sa chemistry na nagpanginginig at matematika na nagbabalik ng kumpiyansa, isa pang kwento ang isinasalaysay. Ang physics ng Pilipinas noong 2025 ay hindi kailangang lumikha ng pagkabigla sa pamamagitan ng malaking pagbabago dahil ang halaga nito ay nasa pagiging pare-pareho, pagiging kalmado at pagpapatunay na ang ating sistema ng paglinang ay may sapat na lalim upang patuloy na makagawa ng lakas. Ang physics ay isang malupit na asignatura sa sarili nitong paraan. Nangangailangan ito ng parehong imahinasyon sa konsepto, katumpakan sa kalkulasyon, at pag-unawa sa totoong mundo na nakatago sa likod ng mga tila tuyo na equation. Ngunit sa mga kamay ng mga kabataan na sanay ng tama, ang mga equation na iyon ay naging wika na nagsasabi kung gaano nila nauunawaan ang universo. Kaya ang ibinigay ng physics sa bansa sa taong iyon ay hindi lamang mga gantimpala na nagpapasigla sa atin, kundi isang kapanatagan. Ang physics ay nagsilbing isang haligi na hindi maingay ngunit sinusuportahan ang buong estruktura ng matatag. Sinasabi nito sa atin na ang tagumpay ng Pilipinas noong 2025 ay hindi lamang may matatalim na tuktok na biglang umusbong sa ilang puntos, kundi may tunay na batayang suporta, may bagong henerasyon na hindi lamang nagniningning sa maikling panahon, kundi may sapat na kalidad upang manatili. May mga guro, may sistema, may kultura ng pagsasanay na naipasa mula sa isang henerasyon patungo sa isa pa ng may kahulugan. Kapag pinagsama-sama ang tatlong asignatura, hindi lamang ito tatlong paksa ng isang ulat ng resulta ng kompetisyon, kundi tatlong anyo ng parehong kwento. Sinasabi sa atin ng chemistry na naglakas loob ang Pilipinas na lampasan ang mga dating limitasyon. Sinasabi sa atin ng matematika na napanatili pa rin ng Pilipinas ang sentro ng katalinuhan nito ng marangal. At sinasabi sa atin ng physics na ang nangyayari ay hindi isang panandaliang kislap, kundi isang matatag na pundasyon na tunay na nabubuo. Ito ay isang larawan na mas malalim kaysa sa tagumpay sa bawat asignatura dahil ipinapakita nito na ang Pilipinas ay hindi lamang may kakayahan sa isang aspeto, hindi lamang umaasa sa iilang bituin, kundi lumilikha ng isang buong konstelasyon ng mga bituin na bawat isa ay may sariling liwanag at sabay-sabay na nagbibigay liwanag sa hinaharap ng bansa ng unti-unti. Sa lipunang Pilipino, ang pinakamagandang tagumpay ay madalas hindi ang pinakamaingay, kundi ang tagumpay na nagmumula sa katahimikan, pagtitiis at paggalang sa proseso. Kaya ang 2025 sa larangan ng mga pangunahing agham na ito ay may napaka-espesyal na kahulugan dahil ipinakita nito sa mga tao na ang kabataang Pilipino ay hindi lamang may pangarap, mayroon silang sapat na disiplina upang pasanin ang bigat ng pangarap na iyon. At kapag nagtagumpay sila, ang resulta ay hindi lamang nagpupuri sa individual, kundi nagtataas ng paniniwala ng buong bansa na mayroon pa tayong hinaharap na maipagkakatiwala sa katalinuhan. Gayunpaman, kahit gaano pa katatag at kaganda ang mga lumang haligi na ito, ang kwento ng 2025 ay hindi pa rin nagtatapos doon. Dahil habang pinapatunayan ng Pilipinas ang sarili nitong kapangyarihan sa mga asignaturang matagal ng pundasyon, unti-unting binubuksan ng ating bagong henerasyon ang isa pang pinto tungo sa isang mundong mas mabilis magbago. Isang mundo na hindi lamang sumusukat sa pag-unawa sa mga batas ng kalikasan o abstract na lohika, kundi sumusukat din sa kakayahang mamuhay kasama ang teknolohiya, algorithm, at isang hinaharap na muling isinusulat ang sarili nito araw-araw. At nang bumukas ang pinto na iyon, lalong naging kapana-panabik ang kwento ng Pilipinas. At nang unti-unting bumukas ang bagong pinto, ang kwento ng 2025 ay nagsimulang lumampas sa mga hangganan ng dating pagmamalaki tungo sa isa pang antas ng kahulugan. Dahil kung ang tagumpay sa chemistry, matematika at physics ay nagpatunay sa Pilipinas na mayroon pa tayong matibay na pundasyon ng kaalaman, ang tagumpay sa mga modernong larangan naman ay nagserbisyo sa ibang paraan. Hindi lamang nito sinasabi na kaya pa nating tumayo,
kundi sinasabi nito na tayo ay sumusulong kasama ang mundong lalong bumibilis araw-araw. At sa ilang aspeto, ang bagong henerasyon ng Pilipinas ay hindi na malayo lamang sumusunod, kundi nagsisimula ng tumayo sa parehong espasyo kasama ng pinakamalakas na manlalaro sa mundo ng kapansin-pansin. Sa isang siglo, kung saan ang teknolohiya ay hindi lamang isang kasangkapan kundi naging infrastruktura ng buhay, ekonomiya at kapangyarihan ng pag-iisip, ang mga asignaturang may kinalaman sa kalkulasyon, disenyo ng algorithm at artificial intelligence ay hindi na lamang isang larangan ng kompetisyon para sa isang grupo ng matatalinong bata. Sa halip, ito ay isang entablado na nagpapakita kung gaano kahanda ang isang bansa na ihanda ang kanyang mga tao para sa hinaharap. At kung titingnan mula sa anggulong ito, ang tagumpay ng kabataang Pilipino sa informatics at AI ay hindi lamang magandang balita, kundi patunay na ang ating bagong henerasyon ay lumilikha ng isang bagong set ng wika para makipag-ugnayan sa mundo. Isang wika na hindi binubuo ng mga salita, kundi binubuo ng lohika, bilis ng pag-iisip, katumpakan sa pagpapasya, at kakayahang harapin ang halos walang tigil na pagiging komplikado. Ang informatics ay isang mahalagang simula ng kwentong ito. Bagaman maraming tao ang maaaring simpleng isipin na ito ay tungkol sa programming o pagiging mahusay sa paggamit ng computer, sa katotohanan, ang mataas na antas ng kompetisyon sa asignaturang ito ay hindi sumusukat kung sino ang pinakamabilis mag-type ng code. Sa halip, sinusukat nito kung sino ang makakakita sa pinakamahirap na problema at makita ang puso nito, kung sino ang makakabawas sa pagiging komplikado upang maging isang mapamahalaang istruktura at kung sino ang makakahanap ng tamang at pinaka-epektibong solusyon sa ilalim ng matinding panggigipit. Ito ay ang sining ng maayos na pag-iisip sa mga sitwasyon kung saan ang kaayusan ay halos hindi nakikita. Kaya ang kagandahan ng kabataang Pilipino sa larangang ito ay hindi lamang nakasalalay sa huling resulta, kundi sa kanilang saloobin sa problema. Hindi nila hinarap ang komplikadong problema ng may pagkabigla, kundi hinarap nila ito ng may konsentrasyon, pagtitiis, at pagtanggap na ang kahirapan ay hindi isang balakid na dapat takbuhan, kundi isang espasyo na dapat unti-unting lutasin ng may pag-iisip at katuwiran. Ito ay isang napakagandang katangian sa konteksto ng lipunang Pilipino. Dahil hindi natin tinuturuan ang ating mga anak na madali ang talunin ang lahat ng maingay, kundi nililinang natin ang pagiging maselan, paggalang sa proseso, at ang unti-unting paggawa ng mahihirap na bagay ng may kalmado. At sa mundo ng informatics, ang ganitong katangian ay naging isang tahimik na bentahe ng nakakagulat. Ang bawat linya ng code sa larangang iyon ay hindi lamang isang utos sa makina, kundi isang bakas ng paraan ng pag-iisip. Sinasabi nito kung paano tinitingnan ng isang bata ang mundo, kung paano siya nagbibigay prioridad, at kung mayroon siyang disiplina upang hindi maligaw sa ibabaw na pagiging komplikado. Kapag ang kabataang Pilipino ay nakatayo at nakagawa ng matatag na resulta sa ganitong larangan, mas malalim ang kahulugan na lumitaw kaysa sa pagkapanalo sa kompetisyon. Dahil ipinapakita nito na ang bagong henerasyon ng bansa ay hindi lamang mahusay sa pag-aaral ng mga umiiral na bagay, kundi kayang lumikha ng mga bagong solusyon sa ilalim ng mga bagong kondisyon. Ito ang kasanayan na tunay na kailangan ng modernong mundo, at isang kasanayan na hindi maaaring balewalain ng anumang bansa kung nais nito ng isang matatag na hinaharap. Ngunit kung ang informatics ang pinto, ang AI naman ang kabilang panig ng pinto na iyon, ang panig na tinitingnan ng mundo ng may pananabik, pag-asa at, kung minsan, pag-iingat at pagdududa. Dahil ang artificial intelligence ay hindi lamang isang bagong teknolohiya, kundi isang puwersa na malalim na nagbabago sa paraan ng paggawa, pag-iisip at pamumuhay ng tao. Kaya ang kakayahan ng kabataang Pilipino na makagawa ng resulta sa larangang ito ay may mas malalim na kahulugan kaysa sa karaniwang akademikong tagumpay. Dahil nangangahulugan ito na hindi lamang sila mga gumagamit ng teknolohiya mula sa labas ng mundo, kundi sinasanay nila ang kanilang sarili na unawain ang panloob na mekanismo ng hinaharap na lumalabas. Ang AI ay isang larangan na nangangailangan ng maraming katangian ng sabay-sabay. Nangangailangan ito ng matatag na pundasyon sa matematika, matalas na lohika, pag-unawa sa data, kakayahang umangkop sa pag-iisip, at sapat na tapang upang gumana sa mga bagay na mabilis na nagbabago. Sa ganitong larangan, ang mga mahusay lamang sa isang aspeto ay madalas na hindi lumalayo,
Ang mga tunay na nakatatayo ay ang mga kayang magkonekta ng iba't ibang sangay ng kaalaman at baguhin ang kalat-kalat na kaalaman sa isang magagamit na pag-unawa. At kapag nagawa ito ng kabataang Pilipino, ang resulta ay hindi tumitigil sa salitang kahanga-hanga, kundi lumalayo tungo sa salitang inaasahan. Dahil nagbukas ito ng bagong larawan ng bansa, na maaaring mayroon tayong susunod na henerasyon na handang gumawa sa mundo, hindi lamang bilang tagasunod, kundi bilang mga kasama na nagtatakda ng direksyon. Ang pinakamagandang bagay sa kwentong ito ay kahit na ang larangan ng AI ay napakamoderno, puno ng mga teknikal na termino, sistema ng data at kompetisyon na tila malayo sa tradisyonal na pamumuhay ng mga tao, ang puso ng tagumpay ay laging umaayon sa malalim na halaga ng lipunang Pilipino. Iyon ay ang pagsisikap, pagpapakumbaba sa pag-aaral, at paniniwala na ang tunay na kaalaman ay dapat kasama ng responsibilidad. Ang mga batang gumagawa sa AI ay hindi lamang kailangang matalino mag-isip, kundi kailangan ding magkaroon ng sapat na kapanahunan upang maunawaan kung paano makakaapekto sa mga tao sa hinaharap ang kanilang pinag-aaralan. At kapag ang kabataang Pilipino ay nagsimulang lumaki na may ganitong kakayahan, mas lumalalim pa ang kahulugan ng tagumpay. Dahil ipinapakita nito na lumilikha tayo ng mga tao na hindi lamang sapat ang katalinuhan upang gumawa ng mga bagong bagay, kundi mayroon ding sapat na konsensya upang maging responsable sa mga bagong bagay na iyon. Sa antas ng bansa, ang tagumpay sa informatics at AI ay nagsisilbi rin bilang isa pang salamin. Ipinapakita nito sa atin na ang dating larawan ng Pilipinas ay hindi na sapat. Maaaring alalahanin pa rin tayo ng mundo bilang isang lupain ng kultura, ng mga ngiti, ng pagpapakumbaba at ng kagandahan ng pagtanggap. Ngunit hindi lamang iyon ang dapat makita ng mundo. Dahil sa ilalim ng pagpapakumbaba na iyon, mayroon pa tayong katumpakan sa pag-iisip. Sa ilalim ng kagandahang asal na iyon, mayroon pa tayong ambisyon sa kaalaman. At sa ilalim ng katahimikan na iyon, mayroon pa tayong kabataan na seryosong nagsasanay upang tumayo sa pinakamahirap at pinakamodernong larangan ng panahon. Kaya ang 2025 ay napakahalaga sa puntong ito dahil nagsimula nitong tingnan ng lipunang Pilipino ang sarili nito sa isang mas malawak na paraan. Hindi lamang tayo may nakaraan na maipagmamalaki, kundi mayroon ding hinaharap na kapana-panabik. Hindi lamang tayo may kultural na alindog na hinahangaan ng mundo, kundi mayroon ding kapital ng kaalaman na dapat bigyan ng pansin ng mundo. At ang mga kabataan na gumagawa ng resulta sa mga digital na larangang ito ay ang mga tumutulong upang isulat ang bagong imahe ng bansa ng linya-linya, ideya-ideya, tagumpay-tagumpay, na maaaring mukhang para sa iilang piling grupo lamang ngayon, ngunit makakaapekto sa direksyon ng buong lipunan sa hinaharap. Gayunpaman, ang mas nakamamanghang bagay sa kwentong ito ay hindi lamang ang kakayahan ng Pilipinas na makagawa ng resulta sa larangan ng hinaharap, kundi ang katotohanan na, sa likod ng mga gawaing iyon, ay mayroong hindi iilang mukha ng mga kabataan na mas bata kaysa sa inaakala ng marami. Ang ilang bata ay nasa maagang yugto pa lamang ng kanilang buhay sa high school, hindi pa nga tapos sa sistema ng edukasyon, ngunit nagawa nilang tumayo sa pinakakomplikadong larangan ng mundo nang walang takot. At kapag umabot ang kwento sa puntong iyon, ang tagumpay ng 2025 ay hindi na lamang tungkol sa kalidad, kundi naging tungkol sa maagang paggawa ng isang bagong henerasyon na maaaring lumaki ng mas mabilis kaysa sa inaakala ng lipunan. At nang umabot ang kwento rito, lalong lumalim ang pagkamangha sa 2025. Dahil ang nagpatigil sa marami ay hindi lamang ang kakayahan ng Pilipinas na tumayo sa pandaigdigang akademikong entablado ng marangal, kundi ang katotohanan na sa likod ng mga medalya, sa likod ng mga ranggo, at sa likod ng mga papuri ay mayroong hindi iilang mukha ng mga batang lalaki at babae na mas bata kaysa sa inaakala ng lipunan na dapat. Ang ilang bata ay nasa maagang yugto pa lamang ng kanilang senior high school. Ang ilan ay hindi pa nga tapos sa lahat ng aralin sa silid-aralan, ngunit nagawa nilang harapin ang panggigipit, pagiging komplikado, at antas ng pag-iisip sa pandaigdigang entablado ng matatag. Ito ay nagpabalik tanaw sa lahat ng matatanda sa bansa upang muling tanungin ang kanilang sarili kung nasaan nga ba talaga ang limitasyon ng edad. Sa nakaraan, sanay na tayo sa larawan ng mga kinatawan ng bansa sa mataas na antas na mga senior high school student, mga batang dumaan sa mahabang pagsasanay,
mga malapit na sa finish line ng kanilang buhay sa high school. Ang larawan na ito ay hindi mali dahil ang isang mahirap at komplikadong larangan ay tila nangangailangan ng oras, katahimikan at naipong karanasan. Ngunit ang ipinakita sa atin ng 2025 ay isa namang larawan. Ang larawan ng mga bata na hindi pa umabot sa huling bahagi ng kanilang pag-aaral, ngunit bumabangon sa gitna ng hirap sa isang antas na minsan nating inakala na masyadong maaga para sa kanila. At ang produksyon na iyon ay hindi marupok. Hindi ito isang panandaliang magandang kislap. Sa halip, mayroon itong bigat, kalidad, at sapat na kahulugan upang baguhin ang paraan ng pagtingin ng buong lipunan sa bagong henerasyon. Ang pagkamangha sa mga batang ito ay hindi lamang nasa salitang bata lamang dahil ang pagkabata sa sarili nito ay hindi kailanman naging halaga kung hindi kasama ng napatunayang kakayahan. Ang tunay na nagpapatatag sa kanila ay ang kakayahan nilang tumayo sa isang espasyo na puno ng mga kalaban na may mas mahabang oras ng pagsasanay, mas maraming karanasan, at sa maraming kaso, maaaring may kasing lakas na sistema ng suporta. Ngunit ang mga batang Pilipino na ito ay hindi nawala sa anino ng mga mas matatanda. Hindi sila mga kalahok na binabanggit dahil sa kanilang kagandahan o pagiging rising star, kundi mga tunay na kakumpetensya na gumamit ng kanilang mga gawa upang magsalita para sa lahat. At nagparamdam na ang salitang rising star ay masyadong maliit para sa kanilang ginagawa. Sa kulturang Pilipino, mayroon tayong isang magandang paniniwala na ang mga bata ay dapat unti-unting lumaki ng nararapat, unti-unting matuto bawat hakbang at suportahan ng may kabaitan ng pamilya at mga guro. Napakahalaga ng paniniwalang ito dahil nakakatulong ito upang hindi masyadong magmadali ang lipunan sa mga kabataan. Ngunit sa parehong panahon, may binubulong sa atin ang 2025 na kasing halaga na kapag lumitaw ang isang tiyak na potensyal ng malinaw, hindi natin dapat gamitin ang dating balangkas upang pigilan ito. Ang ilang bata ay hindi mabilis lumaki dahil pinilit, kundi mabilis lumaki dahil ang kanilang puso at isip ay naroon na. At ang dapat gawin ng lipunan ay hindi ang magtanong o mag-alinlangan, kundi ang makita, maniwala at lumikha ng isang angkop na espasyo para sa kanila upang lumaki ng hindi pinapasa ng bigat ng pag-iisa. Ito ang dahilan kung bakit ang paglitaw ng mga batang kabataan sa taong iyon ay may mas malalim na kahulugan kaysa sa panandaliang pananabik. Ito ay isang senyales ng hinaharap dahil kapag ang isang bansa ay nagsimulang magkaroon ng mga bata na kayang abutin ang pandaigdigang pamantayan sa murang edad, ang kahulugan ng kwentong ito ay hindi nagtatapos sa tagumpay sa isang taon lamang, kundi lumalawak sa panahon na mayroon pa sila sa hinaharap. Ang isang bata na nakatayo sa pandaigdigang entablado sa edad na 16 o 17 ay hindi lamang lumilikha ng pangalan sa kasalukuyan, kundi hawak din ang maraming taon pa para sa paglago ng mga ideya at paglalakbay ng mas malayo kaysa sa naabot ng nakaraang henerasyon. Kaya hindi lamang ito tungkol sa pagkakaroon ng matatalinong tao, kundi tungkol sa pagkakaroon ng pangmatagalang puwersa ng bansa na nagsisimulang magkaroon ng mas malinaw na hugis. At kung titingnan sa ganitong paraan, ang pagkabata ay hindi lamang kahanga-hanga, kundi naging isang tahimik na pangako ng hinaharap. Sinasabi nito sa atin na ang Pilipinas ay hindi lamang sapat ang kakayahan upang tumayo sa kasalukuyan, kundi mayroon ding puhunan ng oras sa kamay. May bagong henerasyon na kayang lumaki pa ng marami, may espasyo ng pag-asa na hindi nakasalalay sa emosyon o pampalubag loob, kundi nakasalalay sa tunay na ebidensya mula sa pinakamatinding entablado sa mundo. At para sa isang lipunan, ito ay maaring mas mahalaga kaysa sa anumang medalya. Dahil sinasabi sa atin ng mga medalya kung ano ang kaya nating gawin ngayon, ngunit sinasabi sa atin ng maagang paggawa ng bagong henerasyon kung gaano tayo kalayo kayang abutin bukas. Gayunpaman, ang kagandahan ng kwentong ito ay hindi magiging kumpleto kung sasabihin lamang natin na ang mga batang ito ay likas na matalino at hahayaan ang buong kwento na mukhang isang personal na himala. Dahil sa katotohanan, ang kakayahan ng mga batang kabataan na umabot sa antas na ito ay nagpapakita ng isang bagay na mas malalim. Ipinapakita nito na ang lipunan ay nagsimulang magkaroon ng mas matalas na mata sa pagtingin sa potensyal. Nagsimula itong magkaroon ng mas matinding espasyo ng pagsasanay. May mga guro na naglakas loob na ilabas ang kakayahan ng mga bata ng nararapat
may mga pamilya na handang magsilbing tahimik na pundasyon na sumusuporta sa mga pangarap at may kapaligiran na nagbibigay daan sa ilang bata na hindi kailangang maghintay ng isang tiyak na edad bago magkaroon ng pagkakataong ipakita kung ano ang nasa kanila na dito. Ang tagumpay ng mga batang kabataan ay hindi lamang tungkol sa mga bata, kundi tungkol din sa mga matatanda. Ito ay tungkol sa isang lipunan na unti-unting natututo kung paano haharapin ang talento nang hindi sinisira ang pagkabata, kung paano itutulak ng hindi dinidiktahan, kung paano magbibigay ng pagkakataon ng hindi ginagawang labis na pasanin ng mga inaasahan. At ito ang pagiging maselan ng Pilipinas na dapat panatilihin sa bawat tagumpay. Dahil ang ipinagmamalaki natin ay hindi lamang ang resulta ng kompetisyon, kundi ang paraan kung paano natin dinala ang ating mga anak sa puntong iyon. Ang pinakamagandang tagumpay ay hindi ang tagumpay na nakamit sa pamamagitan ng pagmamadali ng lahat, ng higit sa kanilang edad, kundi ang tagumpay na nagpapalaki sa bata kasama ng kanyang kakayahan at pagiging tao. Kaya ang 2025 ay nagpabago sa imahe ng kabataang Pilipino ng malaki. Hindi na lamang tinitingnan ang mga batang Pilipino bilang mga tagatanggap ng pag-asa mula sa mga matatanda, kundi sinisimulan na silang tingnan bilang mga lumilikha ng pag-asa sa kanilang sarili. Hindi sila naghihintay na bigyan sila ng sinuman ng hinaharap, kundi unti-unti nilang nililikha ang hinaharap na iyon mula sa konsentrasyon, disiplina, at tapang na harapin ang mahihirap na bagay nang hindi sumusuko. At iyan ang napakalalim, dahil nagparamdam ito sa buong bansa na muling maniwala na ang hinaharap ay hindi malayo. Maaaring nakaupo ito sa ilang silid-aralan sa ilang probinsya, sa ilang paaralan na mas tahimik kaysa sa karaniwang hinahanap ng mga tao, ngunit mayroong napakaliwanag na puso na nakatago. Kapag ang mga bata sa ganitong edad ay kayang tumayo ng matatag sa pinakamahirap na entablado sa mundo, ang dapat maramdaman ng mga matatanda ay hindi lamang pananabik, kundi responsibilidad. Kailangan nating tanungin ang ating sarili kung paano natin aalagaan ang mga ilaw na ito upang hindi ito mabilis na mamatay. Paano nating lilikha ang isang sistema na hindi lamang nakakahanap ng matatalinong bata, kundi tumutulong sa matatalinong bata na lumaki ng tuloy-tuloy. Paano natin gagawin upang ang tagumpay ng ilang bata ay hindi maging isang alamat na muling ikinukuwento ng may pagsisisi sa hinaharap, kundi maging isang tulay para sa maraming bata na makasunod? Ito ang mahalagang aral na nakatago sa ilalim ng kagandahan ng kwento. Dahil sa bawat pagkakataon na nakikita ng bansa ang isang bata na lumalayo, hindi lamang natin nakikita ang kanyang kakayahan, kundi nakikita rin natin ang tanong tungkol sa pagiging handa ng buong lipunan. At sa puntong ito, ang damdamin na unti-unting nabubuo sa puso ng mga tao ay hindi na lamang pagkamangha, kundi pag-asa. Pag-asa na may ugat, may ebidensya, at may tunay na mukha na makikita. Ito ang damdamin na ang Pilipinas ay hindi lamang may isang taon na maipagmamalaki, kundi may hinaharap na tunay na kapani-paniwala na magiging mas maganda pa. Dahil kapag ang bagong henerasyon ay nagsimulang lumaki ng mabilis, ang nakikita natin ay maaaring hindi ang rurok ng kwento, kundi ang simula pa lamang ng isang bagong araw. At sa gitna ng unang liwanag ng bagong araw na iyon, nagsimulang maging mas malinaw ang ilang mga mukha ng ilang kabataan na hindi lamang bahagi ng alon, kundi unti-unting nagiging simbolo ng buong panahon ng tahimik at makapangyarihan. At habang unti-unting tumataas ang alon ng bagong henerasyon, hanggang sa unti-unting makita ng buong bansa ang direksyon ng hinaharap ng mas malinaw, sa bawat panahon ay may ilang mga mukha na unti-unting lumilitaw mula sa gitna ng mga tao. Hindi upang ihiwalay ang kanilang sarili mula sa kabuuan, kundi upang mas makita ng buong lipunan ang larawan ng kabuuan ng mas malinaw. Ang 2025 ng Pilipinas ay ganoon din. Sa gitna ng maraming kabataan na sabay-sabay na lumikha ng isang kwentong kahanga-hanga, may isang estudyante na unti-unting naging simbolo ng mahalagang pagbabagong iyon ng tahimik at makapangyarihan. Hindi lamang siya isang nanalo sa kompetisyon, hindi lamang siya isang pangalan sa listahan ng mga nakatanggap ng medalya, kundi isang simbolo ng mga bagong posibilidad, isang nasasalat na sagot sa tanong na tahimik na tinatanong ng buong lipunan. Gaano nga ba kalayo kayang abutin ng mga batang Pilipino sa panahong ito? Sa kwentong ito, tatawagin natin siyang Miguel.
isang binata sa grade 11 mula sa isang nangungunang paaralan ng agham sa bansa. Lumaki siya sa isang buhay na hindi puno ng spotlight, kundi puno ng tahimik na mesa ng pag-aaral, mga libro na punong-puno ng marka, isang laboratorio kung saan ang amoy ng kemikal ay nananatili pa rin sa alaala, at mga gabing mas mahaba kaysa sa mauunawaan ng mga kasing edad niya. Ngunit ang nagpawalang bahala kay Miguel bilang isang mahalagang tao sa kwentong ito ay hindi lamang dahil sa kanyang pagiging masipag o pagiging matalino. Sa halip, ito ay dahil sa kanyang kakayahang tumayo sa pandaigdigang antas sa isang edad na, sa lumang tradisyon, maraming tao ang naniniwala na ang isang bata ay dapat nasa yugto pa lamang ng paghahanda kaysa sa yugto ng pagpapatunay sa sarili. At iyon ang dahilan kung bakit ang kanyang paglitaw ay may mas malaking bigat kaysa sa karaniwang tagumpay. Dahil sa mundo ng mataas na antas ng akademikong kompetisyon, ang bawat pag-akyat sa ranggo ay hindi nangangahulugan lamang ng isang karagdagang tamang sagot o bahagyang pagtaas sa puntos. Sa halip, nangangahulugan ito ng unti-unting paglapit sa sentro ng kahusayan. Nangangahulugan ito ng paglampas sa kahirapan ng problema, ang densidad ng mga kalaban, at ang panggigipit na walang sinuman ang nakakakita mula sa labas. Kaya ang kakayahan ng isang bata sa ganitong edad na tumayo sa ganoong kataas na punto ay hindi lamang kamangha-mangha, kundi halos muling pagtukoy sa kung gaano kalayo kayang abutin ng kabataang Pilipino kung bibigyan sila ng tamang pagkilala, pagsasanay, at pagkakataon. Hindi isang karakter si Miguel na dapat tandaan dahil sa kanyang pagiging mahusay magsalita o paglikha ng isang mapanlinlang na imahe. Sa kabaligtaran, ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihan ay ang kanyang katahimikan, kagandahang asal at ang kanyang intensyon na hindi kailangang ipahayag ng malakas. Sa mata ng lipunang Pilipino, ang pinakamagandang katalinuhan ay madalas hindi ang katalinuhan na mahilig magpakita, kundi ang katalinuhan na, habang tumataas, lalong nagpapakumbaba. At si Miguel ay isang malinaw na larawan nito. Maaaring siya ang taong umakyat upang tumanggap ng gantimpala sa entablado, ngunit sa maikling pananalita pagkatapos, naaalala niya ang mga guro na mahigpit na nagsasanay sa kanya, naaalala ang mga magulang na nagsasakripisyo ng oras at kapayapaan ng isip, naaalala ang mga senior student na nag-iwan ng mahihirap na problema upang sanayin niya. Kaya nararamdaman ng mga nakikinig na ang kanyang tagumpay ay hindi kailanman itinuring na kanyang personal na pag-aari, kundi bunga ng pagmamahal, kahigpitan at paniniwala mula sa mga tao sa paligid niya na unti-unting humubog sa kanya. Ito ang nagbigay sa kanya ng kahulugan na higit pa sa pagiging isang matalinong bata dahil ang mga matatalinong bata ay naroroon sa bawat panahon. Ngunit ang isang tao na kayang maging simbolo ng isang panahon ay dapat magkaroon ng higit pa sa kakayahan. Dapat niyang iparamdam sa mga tao na makita ang kanyang sarili at ang hinaharap ng bansa sa pamamagitan niya at ginawa iyon ni Miguel. Ipinakita niya sa mga tao na ang kahusayan ay hindi kailangang kasama ng paglayo, na ang katalinuhan ay hindi kailangang ipagpalit sa pagpapakumbaba at ang paglalakbay ng malayo sa pandaigdigang entablado ay hindi nagpapahiwalay sa isang bata mula sa magandang halaga ng pagiging Pilipino. Sa kabaligtaran, habang mas malayo siya lumalayo, mas malinaw na nakikita ng mga tao na ang kanyang mga ugat ay naririto pa rin, kasama ang pagpapakumbaba, paggalang sa mga guro, at ang katahimikan na nagsasanay sa isip upang harapin ang panggigipit ng hindi nawawalan ng pag-iisip. Sa kabilang banda, ang tagumpay ni Miguel ay may malalim na kahulugan sa puso ng buong bansa, dahil pinaramdam nito na ang salitang pandaigdigang pamantayan ay hindi natunog na malayo. Kapag ang isang batang Pilipino ay tunay na kayang tumayo sa mataas na ranggo ng entablado na pinagsasama ang pinakamahuhusay na kabataan mula sa buong mundo, nagsisimulang maglakas loob ang mga tao na mag-isip muli na ang ating kisame ay maaaring hindi kasing baba ng kinatatakutan natin. At ang bagong pag-iisip na ito ay napakahalaga para sa isang lipunan. Dahil madalas, ang pumipigil sa isang bansa ay hindi lamang ang mga mapagkukunan o pagkakataon, kundi ang imahinasyon sa sarili nitong potensyal. Kung naniniwala ang mga tao sa bansa na kaya nating abutin lamang ang isang tiyak na antas, madalas tayong lumilikha ng sistema ng mga inaasahan at pangarap sa antas na iyon lamang. Ngunit kapag mayroong isang taong tunay na lumampas sa linya na iyon, ang buong linya ay hindi na magiging pareho. Kaya hindi lamang nakuha ni Miguel
ang isang mataas na posisyon para sa kanyang sarili. Inaakyat niya ang psikolohikal na abot tanaw ng buong lipunang Pilipino. Pinaramdam niya sa ibang mga bata sa mga silid-aralan sa probinsya na maaaring hindi kailanman nakita ang kanilang sarili sa pandaigdigang entablado na hindi na ito isang bagay na para lamang sa malalayong tao. Pinaramdam niya sa ilang guro na dating napapagod sa pagtuturo sa isang sistema na may mga limitasyon na ang kanilang pagsisikap ay maaaring lumilikha ng isang bagay na mas malaki kaysa sa nakikita ng mata. At pinaramdam niya sa maraming magulang na maunawaan na ang pamumuhunan sa pag-aaral ng kanilang anak ay hindi lamang pag-asa para sa magandang resulta ng pagsusulit kundi pagbubukas ng pinto sa isang buong mundo. Gayunpaman, ang pinakamahalaga ay hindi natin dapat tingnan si Miguel bilang isang nag-iisang henyo na ipinadala ng tadhana mula sa langit. Kung gagawin natin iyon, papurihan lang natin siya sa ibabaw at mawawala ang pinakamalalim na kahulugan ng kwentong ito. Dahil sa katunayan, hindi siya isang eksepsyon na lumulutang sa labas ng sistema, kundi isang magandang resulta ng isang panahon. Isang panahon kung saan ang Pilipinas ay nagsimulang magkaroon ng mas matalas na mata sa pagtingin sa potensyal ng mga bata, nagsimulang magkaroon ng mas matinding sistema ng pagsasanay. Ngunit sapat din ang lambing, nagsimula itong magkaroon ng espasyo para sa mga bata na handang lumayo ng mabilis upang umusad nang hindi masyadong pinipigilan ng mga lumang balangkas. Sa madaling salita, si Miguel ay mahalaga hindi dahil sa kanyang pagiging espesyal na walang katulad, kundi dahil siya ay patunay na ang Pilipinas ay tunay na kayang lumikha ng mga taong tulad nito. At kapag ang isang bansa ay nagsimulang lumikha ng mga taong tulad nito, ang sumunod ay hindi lamang dapat palakpakan para sa isang individual na nagtatapos sa gabi ng seremonya ng paggagawad. Sa halip, dapat itong maging isang seryosong tanong kung paano natin gagawin upang ang susunod na bata ay hindi lumakad ng mag-isa, kung paano natin palalawakin ang pagkakataon na natanggap ni Miguel, at kung paano natin babaguhin ang pagmamalaki na nakakonsentra sa pangalan ng isang tao upang maging kapangyarihan ng buong sistema. Dito, ang isang karakter ay nagdadala sa buong kwento sa isang mas malalim na antas. Mula sa dati nating nakikita lamang ang tagumpay ng maraming kabataan, ngayon ay mas naiintindihan na natin na sa loob ng malaking alon na iyon, mayroong ilang patak ng tubig na mas malinaw na sumasalamin sa liwanag ng buong alon kaysa sa ibang patak. At si Miguel ay isa sa mga patak ng tubig na iyon. Hindi siya naging dakila dahil inihilay niya ang kanyang sarili mula sa iba, kundi naging dakila dahil mas malinaw niyang ipinakita ang buong henerasyon, ginawa niyang may mukha, may tingin, at may nasasalat na kahulugan ang salitang bagong henerasyon ng Pilipinas. Nang umabot ang kwento rito, mas malinaw na nating nakita ang isa pang katotohanan na walang simbolo ang nabubuo mula sa kawalan. Sa likod ng isang bata na naging simbolo ng isang panahon, mayroong isang sistema na tahimik na gumagana. May mga guro na sumusuporta sa likod, may pamilya na sumusuporta, may paaralan, may seleksyon, may oras ng pagsasanay, at may lipunan na nagsimulang maniwala sa halaga ng seryosong paglinang. At iyon ang susunod na kabanata ng kwento, ang kwento ng mga ugat na hindi nakikita, ngunit ang mga ugat na nagpatatag sa buong puno ng 2025 at nagpakabunga ng napakaganda. At nang unti-unting dalhin tayo ng kwento sa puntong kung saan malinaw na nakikita ang buong alon, ang buong mukha, at ang buong pag-asa ng bagong henerasyon, ang pinakamalalim na tanong ay unti-unting lumitaw ng hindi maiiwasan. Saan nanggaling ang mga batang ito? Ano ang nagpadala sa kanila ng ganito kalayo? At bakit ang tagumpay ay hindi lamang kalat-kalat, kundi sabay-sabay na lumitaw sa maraming larangan na parang may puwersa na gumagabay sa ilalim ng tubig? Ang sagot sa mga tanong na ito ay hindi matatagpuan sa flash ng kamera sa entablado ng paggagawad, hindi matatagpuan sa mga scorecard o sa ilang segundo ng balita. Dahil ang tunay na lumikha ng 2025 ay wala sa entablado, kundi nasa mga bagay na hindi nakikita ng karamihan, nasa malalim na nakabaon na mga ugat, nasa silid-aralan na bukas ang ilaw hanggang hating gabi, nasa mga notebook na paulit-ulit na binago, nasa tono ng guro na sapat ang higpit upang itulak ngunit sapat ang lambing upang suportahan. Ang pinakamagandang tagumpay ay madalas na nagpapaniwala sa mga tao na ito ay tungkol sa talento. At siyempre, totoo ang talento. Ang ilang bata ay mas mabilis makakita ng problema, mas mabilis makaramdam ng lohika, o mas malalim makakonekta ng mga ideya.
Ngunit ang talento ay hindi kailanman sapat upang dalhin ang sinuman sa rurok ng mundo ng mag-isa, lalo na sa ganoong kahirap at maselang larangan. Kung walang sistema na nakakakita, kung walang kamay na nagpapakinis, walang espasyo na nagpaparamdam sa hilaw na kakayahan na unti-unting maging kahusayan ng may disiplina, maraming talento ang tahimik na mamamatay bago pa makapagbigay ng buong liwanag. Kaya ang isang taon tulad ng 2025 ay napakahalaga dahil sinasabi nito sa atin na ang Pilipinas ay hindi lamang may matatalinong bata, kundi nagsisimula ng magkaroon ng kakayahang seryosong pangalagaan ang katalinuhan. Sa likod ng isang bata na nagpapasigla sa buong bansa, mayroong maraming matatanda na hindi kailanman nabanggit sa balita. Ang isang guro ay maaaring gumugol ng maraming taon sa pagbabasa ng potensyal ng isang bata. Nang tama, makita kung sino ang dapat itulak ng malakas, sino ang dapat aliwin ng mahinahon, sino ang may apoy ngunit kulang pa sa disiplina, at sino ang may disiplina na ngunit hindi pa naniniwala sa kanyang sarili ng sapat. Ang ganitong uri ng trabaho ay hindi magagawa gamit lamang ang kaalaman mula sa libro, kundi nangangailangan ng parehong karanasan, pagmamahal sa asignatura, at malalim na pag-unawa sa tao. Ang tunay na guro ay hindi lamang nagtuturo sa mga bata na sumagot ng tama, kundi nagtuturo sa mga bata na harapin ang mga pagkakamali, nagtuturo sa mga bata na hindi masisira kapag natalo at hindi mawawalan ng sarili kapag nanalo, at sa lipunang Pilipino kung saan ang ugnayan sa pagitan ng estudyante at guro ay may malalim pa ring kahulugan, ang tagumpay ng taong iyon ay parang isang magandang bunga ng ganitong uri ng ugnayan. Maraming guro sa sistema ang maaaring walang pinakamagandang silid-aralan, walang pinakamaraming mapagkukunan, o wala sa isang malaking lungsod kung saan lahat ay maginhawa. Ngunit ang mayroon sila ay ang paniniwala na ang mga batang Pilipino ay kayang lumayo ng higit pa sa inaakala ng marami. At ang paniniwala na iyon ang nagpahintulot sa kanila na ibuhos ang kanilang oras, paulit-ulit na suriin ang mga problema, magbukas ng mga karagdagang klase, at sagutin ang parehong tanong sa 10 beses nang hindi napapagod. Dahil para sa ilang guro, ang makita ang isang bata na lumalayo ng higit pa sa kanilang sarili ay hindi isang pagkawala, kundi ang kahulugan ng kanilang buong buhay sa pagtuturo. At kapag ang mga tao sa labas ay nakikita lamang ang patutunguhan, maaaring hindi nila alam kung gaano karaming guro ang tahimik na nakatayo sa likod niya nang hindi kailanman humihingi ng anumang pagkilala. Kasunod ng mga guro ay ang pamilya, isa pang layer ng ugat na maaaring mas tahimik ngunit lubos na kinakailangan. Sa kulturang Pilipino, ang tahanan ay hindi lamang isang lugar upang magpahinga, kundi ang unang lugar kung saan natututo ang bata ng pagmamahal, panggigipit, inaasahan, at katatagan ng kalooban. Ang mga bata na dapat lumakad sa ganitong matinding landas ay hindi lamang nangangailangan ng mga libro o mga tutorial center, kundi nangangailangan ng isang ligtas na emosyonal na espasyo. Nangangailangan sila ng mga taong nakauunawa na sa ilang araw, ang kanilang katahimikan ay hindi pagiging tamad kundi pagod. Nangangailangan sila ng mga taong nakakaalam na ang mga medalya ay hindi lamang maganda, kundi may bigat ng pag-aalala, kalungkutan, at pagtatanong sa sarili na nakatago rin. Maraming magulang ang maaaring hindi makatulong sa kanilang mga anak sa nilalaman ng asignatura, ngunit makakatulong sila sa isang bagay na kasing halaga, ang pagpapatapang sa kanilang mga anak na bumagsak ng hindi natatakot na mawalan ng halaga at maglakas loob na muling subukan ng hindi nararamdaman na sila lang ang nagpapasa ng lahat. Ito ang punto kung saan ang kwento ng 2025 ay napakaganda sa estilong Pilipino. Dahil hindi ito kwento ng isang henyo na humiwalay sa mundo at umakyat tungo sa tagumpay ng mag-isa. Sa kabaligtaran, ito ay kwento ng mga taong lumaki mula sa mga ugnayan, lumaki sa pamamagitan ng tamang suporta, nakatanggap ng kahigpitan ng may kabaitan, at nakakuha ng mga pagkakataon ng hindi masyadong pinababayaan sa isang lipunan na pinahahalagahan pa rin ang pagpapakumbaba at pagkilala sa utang na loob tulad ng Pilipinas. Ang tagumpay ay hindi kailanman pag-aari lamang ng individual. Maraming bata na tumanggap ng gantimpala sa taong iyon ay hindi nagbanggit ng kanilang sarili muna, kundi nagbanggit ng mga guro, nagbanggit ng mga magulang, nagbanggit ng paaralan. At ang gayong pananalita ay hindi lamang magalang, kundi ang katotohanan ng buong paglalakbay. Bukod sa mga guro at pamilya, ang mga paaralan at mga network ng pagpapaunlad ng kabataan ay may malalim na papel din.
Dahil kahit gaano pa katalino ang mga bata at gaano pa kasipag ang mga guro, kung walang istruktura na nag-uugnay sa lahat, maraming kakayahan ang maaaring manatili sa isang masyadong maliit na espasyo. Kaya ang isang magandang sistema ay hindi isang sistema na nakakahanap lamang ng iilang mahahalagang hiyas, kundi isang sistema na alam kung paano magbigay ng pagkakataon sa mga bata mula sa iba't ibang lugar, iba't ibang pinagmulan, at iba't ibang probinsya upang makita at mapakinis ng nararapat. Ang 2025 ay napakahalaga sa puntong ito dahil ipinapakita nito na ang lakas ng Pilipinas ay hindi lamang nasa sentro o sa mga malalaking lungsod, kundi nagsisimula ng lumawak sa anyo ng isang network ng paggising at isang kultura ng pagtulak sa kabataan na mas malalim sa maraming lugar. Kapag ang paaralan ay nagsilbing higit pa sa isang lugar ng pag-aaral, kundi naging isang lugar ng paglinang ng mga pangarap. Kapag ang mga akademikong network ay nagsilbing higit pa sa isang kompetisyon, kundi naging isang tulay na nag-uugnay sa isang bata sa potensyal na maaaring hindi pa niya nakikita sa kanyang sarili. Kapag ang proseso ng pagpili at pagsasanay ay naging mas seryoso, ang tagumpay na lumitaw ay hindi na isang aksidente. At ito ang napakahalagang aral ng taong iyon, na kung gaano kalayo kayang abutin ng isang bansa ay hindi lamang nakasalalay sa kung gaano karaming henyong bata mayroon ito, kundi nakasalalay sa kung gaano kahanda ang isang lipunan na hindi pabayaan ang kakayahan. Sa kahulugan na ito, ang 2025 ay hindi lamang isang taon ng tagumpay para sa kabataang Pilipino, kundi isang taon ng pagpapatunay sa halaga ng pangmatagalang paglinang. Nagpapatunay ito na ang pagsisikap ay mayroon pa ring kahulugan sa isang mabilis na mundo. Nagpapatunay ito na ang mga ugnayan sa pagitan ng mga tao ay mas makapangyarihan kaysa sa anumang teknolohiya pagdating sa paglikha ng tao. At nagpapatunay ito na kung matatag ang mga ugat, ang bunga ay hindi lalabas ng isang beses lamang at mawawala. Ang magandang ugat ay magpapabunga sa puno ng paulit-ulit sa mga susunod na panahon. Kaya kung mayroong pinakamalalim na aral mula sa likod ng lahat ng tagumpay na ito ay isang simple ngunit napakamakapangyarihang aral na ang hinaharap ay hindi kailanman nagmumula sa pag-asa lamang. Ang hinaharap ay nagmumula sa patuloy na pangangalaga sa maliliit na bagay. Nagmumula ito sa mga matatanda na nagtatrabaho ng husto sa mga bagay na maaaring hindi agad makita ang resulta. Nagmumula ito sa mga guro na hindi sumusuko sa mga limitasyon. Nagmumula ito sa mga magulang na sumusuporta sa puso ng kanilang mga anak. Nagmumula ito sa mga paaralan na naniniwala na ang potensyal ay dapat magkaroon ng pagkakataon. At nagmumula ito sa isang lipunan na iginagalang pa rin ang kaalaman ng sapat upang mamuhunan dito ng seryoso. At kapag ang mga elementong ito ay gumana ng tahimik ng sapat na katagalan, isang araw ay mamumulaklak ito at magbubunga sa anyo ng isang taon tulad ng 2025. Isang taon na hindi lamang dapat tandaan dahil sa mahusay na pagganap ng mga batang Pilipino, kundi dahil mas malinaw na nakikita ng buong bansa na kung patuloy nating papanatilihin ang mga ugat na ito, ang isang mas dakilang hinaharap ay hindi malayo. Kaya, kapag muling nililingon ang 2025, ang dapat tandaan ng Pilipinas ay hindi lamang ang listahan ng mga nanalo o ang bilang ng mga medalya, kundi ang mas malalim na katotohanan na ang taong ito ay nagpakita sa atin ng mas malinaw na larawan ng ating bansa kaysa dati. Nakita natin na sa ilalim ng katahimikan, kagandahang asal at pagpapakumbaba ng Pilipinas ay mayroong matibay na kapangyarihang intelektual na nakatago. At kapag ang kapangyarihang iyon ay nakita, nalilinang at nabigyan ng angkop na pagkakataon, tunay na kayang patinginin nito ang mundo. Kaya, ang buong kwentong ito ay hindi lamang nagtuturo sa atin na ipagmalaki ang bagong henerasyon, kundi nagtuturo sa atin na maunawaan na ang hinaharap ng bansa ay hindi kailanman nabuo mula sa pangarap lamang. Nabuo ito mula sa mga guro na hindi sumusuko, mula sa mga pamilya na sumusuporta, mula sa isang sistema na unti-unting lumalakas, at mula sa mga kabataan na pinipiling maging matiyaga sa isang landas na mas mahirap kaysa sa karamihan. Ang 2025 ay hindi isang panandaliang tuktok na lumitaw sa gitna ng hamog, kundi parang ang unang liwanag ng isang bagong umaga na nagpakita sa buong bansa ng isang abot-tanaw na mas malayo kaysa dati. At marahil, ang pinakamagandang bagay sa kwentong ito ay ang Pilipinas ay hindi sumusulong ng maingay, kundi sumusulong ng may katalinuhan, pagsisikap at puso
ng isang bagong henerasyon ng marangal. Dahil mula sa simula na ito, mayroon tayong sapat na dahilan upang maniwala na ang hinaharap ng Pilipinas ay hindi lamang magkakaroon ng pag-asa, kundi magkakaroon ng mas dakilang mga posibilidad na naghihintay.